So, narito tayo ngayon sa Plant Museo. So, last time pinakita ko sa inyo yung pagsasaksak natin itong ating and ayan din po yung mga gino natin. Nilagay natin siya kasi sinasabi ng iba, hindi mabubuhay ang mga succulents dito sa lowland. Hello everyone! This is Sir Misunao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Dito ako ngayon nakatoka sa Plant Museo ng Doktora ng Bayan at may inayos tayo dito, no? Mini-maintain natin yung kanyang mga collection dito ng succulents, ano? Kaya samahan nyo ako ngayong araw na ito dahil busy tayo, no, sa pag-aayos dito at papakita ko rin ko yung mga ginagawa namin pag-aalaga dito sa succulents sa lowland. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. Game. Hi! TikTok ka? Hi! Hello! Clap your hands! Clap your hands! The wheels of the bus goes round and round, round and round. Boo! Boo! Nag-TikTok kasama nila anak. Ayan, ako, pindutin yan. Ayan, ako. Oo. Ay, gusto na. Ay, naku, ang pindutin niya. Naku! Wag, West. Hindi tayo bate, bahala ka. Magbabay ka na. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Bye, everyone. And we're back mga ka-MDP. Napakadaming succulents dito, no, na talaga namang inaalagaan natin. At medyo mahirap din mag-maintain ito. Kaya lang, syempre, pag nakikita mo na lumalago, lumalaki, at syempre, iniiwasan nating ma-deads yung ating mga succulents. Kasi dito sa lowlands, sobrang challenging po ng pag-aalaga ng succulents, ano. Pero dito sa Plant Museo ni Doktora, yung mga succulents natin talaga namang lumalago na, napaparami natin, ano. Tara, samahan nyo ako at lilibot ko kayo dito. Doon pa lang sa mga hindi pa nakikita ito, yan, panoorin nyo po. So, narito tayo ngayon sa Plant Museo. At siguro once a week, yan, iniikot ko to para i-check, ano. At dahil nga kanina, yung ating mga gymno na nandoon sa walang sinag ng araw, nilipat ko dito, no, para mas gumanda yung kulay. At syempre, ang gusto kasi po ng mga succulents is yung light exposure, sunlight exposure. Napaka-importante po niyan, ano, para mabuhay yung inyong mga succulents, cactus dito sa lowland, ano. And yung iba, marahil nami-miss yung mga ganyan, yung proper na placement ng ating mga alaga, ano. Dito po sa Plant Museo, tagus-tagusan ng araw, ano. Kaya kung halimbawang gardening ka ng bandang alas 10, alas 11, alas 12, grabe, tagaktak po ang pawis namin dito, no. Kanina nanguha kami, ito pa, may mga natira pa na mga yan, leaves ng mga succulents, ano. Normal po yan kasi nga medyo maingat kami sa pagdidilig dito. Alam niyo naman ang mga succulents, nag-stock ng tubig sa kanilang mga katawan. Kaya lesser water yung binibigay natin, tapos more on sunlight, ano. Pero kung naging stable naman po, pwede na po yung diligan ng talagang todo-todo, no. Maingat tayo sa pagtutubig, pero kapag nagtubig naman po tayo, talagang lagaslas yan. Kumbaga, umaapaw na tubig, ano, yung ibinibigay natin sa kanya. Sa gayon po, mabalanse, no, yung magandang kulay, no, dito sa lowland. Kasi po dito sa atin, hindi masyadong malamig, mahalumigmig.
Kaya naman, ang panlaban natin para mapanatili yung kanilang kulay is araw, no? Yung kanilang mamula-mulang kulay. Pero, sabi ko nga po, dito sa lowland, ang importante buhay, ano? Talagang pong parte na ng mga succulents yung pagiging cute yung mga kulay. Pero, dito po sa lowland, nagfi-fade sila, no? Hindi sila ganun ka-striking, pero somehow, yan, nabubuhay sila, no, ng maganda. Yung iba nagiging green, bluish, pero yung iba naman mas nagfe-fade lang yung kulay, no. Pero sabi ko nga, once na i-trim nyo po yung inyong mga succulents o tanggalan po o putulan, meron pong tutubo dyan na mas makulay, ano. Kaya ugaliin po natin, kung makapal na po yung succulents natin, napakapal nyo na po, ayan, pwede nyo na pong putulan para yung tumubo sa kanya magaganda na naman, ano, na dahon. Mapapansin nyo sa mga succulents, kapag lesser yung tubig nyo, nagkakaroon sila ng yan, pag-shrink, no, o pagliit ng mga dahon. Kapag naman po medyo madalas yung pagdidilig nyo, nagkakaroon po yan ng botsog na dahon, ano, at nagiging compact din po, ano, yung tubo kapag nasa ilalim sila ng sikat ng araw. Pwede nyo pong enjoyin yung pamumulaklak ng succulents, ano, pero after a week, tanggalin nyo na po para makapag-concentrate sila dun sa kanilang mga dahon, ano. Kasi once na itong mga bulaklak na ito, pinanatili nyo po, dyan pupunta pa rin yung mga tinatawag na sustansya ng halaman, ano. At mas importante sa atin yung kanilang mga dahon, ano. Yung iba kasi akala bulaklak ito kasi rosette type, ano. Pero ang totoo po niyan, yung kanyang mga dahon, yan po, no. At yan, tanggalin natin, putulin lang yung mga bulaklak, and one way pa rin po ng pagkuha ng sakit o ng mga insekto ay ang paglalagak ng mga bulaklak o pagpapatagal ng bulaklak, ano. Pwede nyong i-enjoy ang bulaklak mga 1 week, 2 weeks, pero kapag tumagal na yan, pwede na po yan pamahayan ng mga aphids. Yan po nakikita nyo yung mga puti-puti, no, na yan, at pati po mealybugs, no. Kaya po super duper tanggal tayo ng mga bulaklak, kasi pag natuyo ito, yan yung pupuntahan. Pansinin nyo rin po, kapag lesser ang araw ng inyong mga succulents, dyan po nagpupuntahan yung mga insekto, no. At kapag lesser din naman po yung tubig, yan din po yung puntahan. So tayo, nagbubunot din tayo ng damo kapag halimbawa merong mga damong tumubo, hindi maiiwasan yan, ano. Magtanggal din po tayo, no. Importante lang na fast draining po yung ating mga potting mix, no, para mapanatiling buhay, maganda yung ating halaman, para iwas root rot at pagkabulok. Kaya yung iba natutunaw kasi po minsan hindi fast draining yung lupa, pinagtitirahan ng mga fungus na nakakarating po sa mga halaman, kaya po natutunaw, ano. So ayan po, kapuputo lang natin, kaya hindi muna ako nagdilig dahil kapuputo lang po namin. Nagpropagate po kami ng mga succulents, ano, at tingnan natin yung mga propagations. Ayan ho, pinutol natin, makita nyo naman, ano, ang ganda ng ating mga naputol na mga succulents. Ito cactus naman, this one is Monadenium na euphorbia, no. So yan, ini-air dry muna po natin bago natin itanim, ano, yung ating mga cactus and succulents, ano. And kita nyo naman ito, yung propagations na rin ito, grabe, mamula-mula, oh, itong ating rare na plants na yan. And tingnan natin pa rin yung iba nating mga propagations dito. Ayun, oh, tingnan nyo, lalapit ko sa inyo. Look, sinasabi ng iba, hindi mabubuhay ang mga succulents dito sa lowland, mahirap buhayin, pero tingnan nyo naman tong propagations namin dito ng mga succulents. Look, ito po ay mga succulents dito sa lowland na talagang napapatubo natin kung gaano sila kaganda. And look, diba? Yan po ay mga
propagations natin ano ng mga succulents. And ayan po, ini-air dry natin sila, pinuputol, tapos isa-isa po namin silang tinatanim sa ganyan ano. At yan, ang ganda ng kinakalabasan yan. So dito po sa lowland, mabubuhay at mabubuhay yung mga succulents nyo, basta yan, alagaan nyo lang po siya ng tamang pag-aalaga ano. And look, tingnan nyo naman po kung gaano kaganda yung mga propagations natin. Dito lang po sa lowland makakapag-propagate po kayo, no? Makakapadami kayo kapag po talagang binigay nyo yung inyong talagang experience, kaalaman sa pag-aalaga. Kasi iba-iba pong lugar, iba-ibang care tips yung pwedeng yung matutunan ano. Kayo po yung sa sarili nyo yung makakapagturo ano, base sa experience nyo. Kasi minsan ako, ang dami kong trial and error na ginagawa para po yan, makuha ko yung kilite ng isang halaman ano. Lalo na itong mga succulents, napakarami po niyang varieties and marami pong talagang pwedeng gawin na pag-aalaga. Iba't ibang varieties, iba't ibang care yung naakma sa kanila no. Puntahan pa natin yung iba nating mga succulents. So last time pinakita ko sa inyo yung pagsasaksak natin itong ating mga yan, Mendozae. Kita nyo naman, ito napakabait ding alagaan. Kita nyo yan, nag-ugat na po yan dyan. At ito talagang yan, napadami na natin yung ating mga Mendozae. Kasi itong mga Mendozae talaga mabilis po siya talagang dumami no. At nakakatuwa na kapag halimbawa gupit ka lang ng gupit, iwanan mo lang yan, tutubo yung pinaka aerial roots niya no. Tapos yun yung itatanim mo para pagsimulan ng panibagong mga halaman. And ayan din po yung mga gymno natin, nilagay natin siya kasi pansinin nyo po yung mga gym niyo kapag kulang sa araw, lumalambot po yan ano. Kaya dapat yan balanse din yung pagbigay ng tubig at saka yung paglalagay sa araw. Pag ito po hindi nakapag-produce ng roots sa kanyang first week o second week na pagkakalubog, medyo mag-alangan po kayo no. Baka po lumambot yan. And pag nagsimula po yung paglambot ng cactus at dinitigan nyo po, maaari po yung mamatay no. So dapat paarawan, and afterwards kapag naarawan na siya, bigyan siya ng enough na tubig no, para po gumanda at mabuhay yung inyong mga yan, gymno nakakactus ano. And kanina rin po, ayan, naggupit ako ng mga yan, flowers nitong Kalanchoe. Isang uri din po yan ng succulents. Ito, papatubo pa lang yung bulaklak niya, pabuka pa lang, samantalang ito lipas na no. Yan, kailangan tanggalin po yung mga old na dahon para naman po magkaroon siya ng panibagong suloy ng yan, dahon ano, para mapakapal nyo naman yung bulaklak. Kasi kapag iniwan nyo po yan dito, maaari pong itong inyong halaman mabansot or hindi maglasya no. Kapag ginugupitan nyo po yung inyong mga succulents dito sa lowland, mas lumalago po sila no. So yan, tinatanggal natin yung mga old na yan, dahon. Kasi hanggang summer po panahon ng mga Kalanchoe, pansinin nyo yung mga Kalanchoe nyo, bigyan nyo sila ng magandang fertilizer, Osmocote or Nutricote. Yan ang gamitin nyo para makapagbulaklak sila. Yung mga complete na fertilizers pwede nyong gamitin, slow release, yan yung mga gamitin nyo para mapabulaklak nyo inyong mga Kalanchoe no. So ito, pag halimbawa gusto nyo pang bulaklak pa siya uli, gupitin nyo na po yung old na flowers no. So yan po. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating yan, pag-maintain ng mga succulents dito sa lowland. At ngayon pong papuntang summer, mas gustong gusto nyan kasi sobrang init at mas gusto nila yung merong mahabang sunlight exposure ano, kapag stable na sila sa lowland. Ayan, thank you so much sa inyong panonood. Kung gusto nyo po ng marami pang ganitong gardening tips sa ating
Plant Museo at sa iba pa nating parte ng ating garden dito sa Mini Dino Park and Eco Garden, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media account sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermie Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermie Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!